Basahin ko po yung binasa natin kanina, Psalms 40 verse 8, I delight to do your will. Maging kagaya ko tayo ni David. Delight to do your will. Mag-enjoy kang gawin ang kalooban ng Diyos. Oh my God, and your law is within my heart. Kapag alam mo na, dapat masaya kang gawin ang kalooban ng Diyos. Tingin mo kaya sa akin, it's about obeying, not just trusting, but obeying God. Amen. Serving Him. Nabasa mo sa Biblia itong dapat gawin. Yun ang gawin mo. Sumunod ka sa sinasabi ng Diyos. Kahirap naman yung sinasabi nga ni Lord, pag-uwi mo, hindi mo namang ginawa. Ma-enjoy mo ang kalooban ng Diyos kapag ginagawa mo kung ano ang kalooban niya. May we have the same heart like Jesus. John 4 verse 34. Then Jesus explained, my nourishment comes, ano sabi niya? From doing the will of God. Ano kayo magsasabi sa atin ng gano'n, Lord? Ang lakas ko kapag ginagawa ko ang kalooban mo eh. Amen mo ba? For you to delight in His will is to do His will. Sabi ni Jesus, oh, my nourishment, ang lakas ko, nang gagaling sa gawin ang kalooban ng Diyos who sent me and from finishing His work. May we have that desire. Tatlong bagay lang ang sinare ko, to seek His will, trust His will, and to do His will. Sigurado ako may enjoy mo ang kalooban ng Diyos. Malakpak na po yung excited. I'll ever do this. Dalawang mahalaga kong kalooban ni Lord na gusto ko kong idilin sa inyo ngayon. Dalawa lang. At lakaran mo natin itong lahat. Una, Hebrews 10 verse 10. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. Ano daw po? God's will is for us to be made, sa iba pong translation, to sanctify us, to purify us. Hindi mo ito automatic, pero habang lumalakad ka sa Diyos, magkaroon ka din ng desire, at kalooban mo pala, Lord, mabago kami. Magbabago ka. Hello, handa pa po ba kayo katapos ng mga? Ang kalooban pala ng Diyos, pabuti ng pabuti ang buhay mo. Paganda ng pagpaganda. Yung katabi mo mabait ng pabait. Okay? Pinabago ka ng Diyos dati talagang, ang dali mong magalit. Pero ang gusto ng Diyos for us to be made holy. At kung may pagkakataon pinabago ka mo ng Diyos, please, huwag ka nang pumalag. Sabi mo sa katabi, huwag ka nang papalag. Huwag ka nang papalag. Amen, amen. May tinuturo ang Diyos sa'yo, sige lang, Lord, gusto ko na mas baguhin mo pa ako. For this is the will of God in your life. Alala ko, may nagsabi sa akin, alam mo kung bakit gusto kong sumimba sa inyo? Ito kasi kaklase kong nabago ang buhay. Bakit? Pinulad yun eh. Ako, nung tinanong ko yan dati, naman namin ang kutsinita sa akin. Pero maganda nung nilakaran niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang siya'y mabago. Believe me, lahat tayo may babaguhin pa ko sa atin kahit ako may pinapago pa rin ang Diyos sa akin. Magpabago ka, bakit? Kalooban ito ng Diyos para sa atin. The second thing, dalawa lang po yun ha, iwan ko sa inyo. Do His will, una magpabago ka, pangalawa. Acts 20 verse 24. Sabi ni Paul, my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus Christ. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Pangalawang mahalagang kalooban ng Diyos ay yung gawin natin yung work habang tayo nabubuhat. Ano yung work na yun? The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Sino mo dito merong nag-invite sa kanya o nagsabi sa kanya, sama ka sa akin, alam mo,
Meron mo, makikilala mo si Lord, o may mga nangyayari maganda sa buhay mo. Sino dito yung ganon? And praise God ngayon! Wow! Buti na lang in-invite mo ko! Ang dami nangyari sa buhay ko, binago mo ng Diyos! Andiyan po ba kayo? And there's so many more people there outside who needs to hear that good news. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. That good news ang sasabihin may pag-asa. May magbabago ng buhay. They need to hear the good news. At ang kalooban ng Diyos, lahat mo tayo gamitin niya. To those people outside who needs to hear that good news, may Jesus na nagpamahal sa'yo. May Jesus na kayang magbago ng buhay mo. Yung dating wala kang pag-asa kay Jesus, may pag-asa. Yung nagulong buhay, kay Lord, may kaalasan. Kung feeling lost ka, kay Lord, dun ka higit mo mararamdamang itinatagpuan. Ang kapunuan nasa Diyos. We need to share that good news about Jesus Christ, and that is the will of God for us. And I want to challenge you today to do His will. May kakilala kang alam mo, lugmok na lugmok, huwag ka nang mahiya, ipanalangin mo na. I-share mo na kay Jesus, may kagalingan. Nandiyan po ba kayo? Amen. Huwag ka nang mahiya, this is our moment to do His will in our lives. Hakbangan mo. I thank God for these 71 new disciples. Andiyan ba yung picture? Naiisingit ba? Pwede mo balakpakan mo natin si Lord. 71 new disciples na nagdesisyon. Yan, nandiyan po yung mga mukha nyo.